Dear Lady Love TV. One Night Deal with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Nagsulubong ang kilay niya na makitang pangiti-ngiti si Raph na pumasok ng barangay hall. Nasa ikalawang palapag sila ng mga oras na iyon. At as always, late na naman si Raph. Sa lahat ng meeting at mga staff sa barangay nila na nakakadalo sila, ay palagi naman talagang late ang binata. Walang bago roon. Ang tamis pa ng ngiti nito na hindi kailanman dumaan sa isip niya na kayang umiti ni Raph ng ganoon. Maliban sa pagsimangot at wala nang kayang gawin ng binata. Meron pa pala. Ang sungitan siya. Good morning. Anito at kumatok pa sa pinto na nakabukas naman. Sorry at late na naman ako. Nagtawa na ng mga staff at tumayo si Kuya Mark. Palagi kang late, Raph. Pati mga bata mo ay nasanay na. Tukoy ni Kuya Mark sa mga estudyante ni Raph. No, nasanay ang mga bata ni Raph na si Ella ang nag-aalaga. Singit naman ng isang kagawad nila na pinabaunan pa ng tawa. Ano ba kayo? Nakalimutan niyo bang mag-aasawa ang dalawang yan? Hindi na niya alam kung sino nagsalita nun. Kinuha niya ang earphone niya at isinaksak yun sa tenga niya. Saka na niya ito tatanggalin kapag nagsimula na ang meeting. Palagi na lang talagang ganito kapag nagkakasama mga staffs nila sa barangay. Sila palagi ni Raph ang napapagtripan ng mga ito. Wala naman siyang ginawa kundi ang magpakabait, pero parang trip lang talaga ng mga itong gawin silang topic. Ang importante lang naman sa kanya ay matatanggap niyang sahod every month kahit pa araw-araw siyang pagtripan. Kaya naman, kaya naman niyang lagyan ng earphone ang tenga niya kapag nagsimula ng magloko ang mga ito. Nang pumasok na si Kapitan ay saka lamang niya hinubad ang earphone. Mabuti naman at magkatabi ang dalawang guro natin ngayon, ani Kapitan, na naging dahilan ng panibagong tukso. Leche. Naputol ang pagtuturo niya sa mga bata na may kumatok sa pinto. Sabay-sabay na nagsitinginan ng mga estudyante niya sa pinto at sabay-sabay din na bumalik ang tingin sa kanya. Hindi siya gumalaw ni nagsalita man lang. Nag-isang linya ang kanyang mga kilay na tiningnan ng lalaking naglakas loob na putulin ang kanyang pagtuturo. Walang iba kundi si Raph. Matamis pa itong umiti sa kanya at sinuklay ang buhok gamit ang mga daliri. Para tuloy itong nag-a-advertise ng shampoo na anti-dandruff. Napailing na lang siya. Class, Ma'am Ella, recess na po ang mga bata. Pagputol ni Raph sa kanya. Idiniin niya ang mga labi at naningkit ng kanyang mga mata. Ano ba talagang kailangan ng lalaking to? At pati pagtuturo niya ay dinadamay pa. Pilit niyang pinakalman sarili sa pamamagitan ng paghinga ng malalim. Pero nakailang pagbuntong hininga na siya. Pero mas lalo lamang uminit ang ulo niya. Alam ko, aniya at hinarap si Raph. Anong pakialam mo? Ngumiti lang ito at pumasok sa loob ng classroom. May dala kasi itong pagkain. Ngumiti na naman ito at kumindat pa. Gusto mo? Hindi. Kasi ako gusto kita. Napalunok siya ng laway nang wala sa oras at tinitigan ng binata. Anong pinagsasasabi nito? Gusto siya ni Raph? Biglang umugong ang tuksuhan. Marami palang nakikinig sa usapan nila, maliban sa mga batang wala namang naiintindihan kung ano ang nangyayari. Nilingon niya ang pwesto kung saan nagmula ang ingay, na bigla naman tumahimik nang dumapo ang tingin niya. Mga yaya at inapalayo ng mga bata. Natigil ito at napakamot sa ulo. Ibig kong sabihin, gusto kong itong dala kong pagkain. Baka gusto mo rin. Gusto mo pala bakit hindi mo kinain? Nagsiuwian ng mga bata ng oras na iyon at nagpasya na rin siyang kumain ng tanghalian. Hindi pumasok si Kuya Mark kaya siya na lang mag-isa sa classroom. Wala tuloy siyang kasamang kumain. Hindi niya rin alam kung anong dahilan ng mga ito at hindi nagpapasok. Pero baka nagkasakit ito dahil umingi ito ng gamot sa kanya kahapon. Uso pa naman ang lagnat ngayon dahil ang pangit ng panahon. Sobrang init tapos bigla na lang uulan. Lumapit na siya sa mesa niya upang kunin ang baon niya. Panay hula pa siya kung anong laman ng lunchbox niya dahil ang mama niya naghanda noon. Sunog na itlog o sunog na hotdog. Bulong niya sa isip at nagpaulan ng tawa. Sana hindi sunog. Bubuksan na sana niya nang may kumatok sa pinto at tumawag sa kanya. Good afternoon, ma'am. Kumain na po ba kayo? Tanong ng ginang sa kanya na may hawak na isang Tupperware at pinakita pa sa kanya. Kakain pa lang po, Nanay Nida.
Ikaw ba? Sagot niya at binuksan ang lunchbox. Nakahinga siya ng maluwag na makitang 2 hiwa ng adobong baboy ang nasa ibabaw ng kanin niya. Finally, masarap din. Pwedeng makisabay? Ngumiti siya sa ginang at tumango. Sige po. Nagmadali itong pumasok at lumapit sa mesa niya. Nagtanong ito kung saan sila kakain. Tinuro niyang isang mesa ng bata at doon sila pumesto. Nang malapit na silang matapos, isang kutsara na lang ang hihahatid niya sa bibig, ay biglang pumasok si Raph na may dalang isang cupcake. Hindi na ito kumatok sa pinto. Basta lang ito pumasok at lumapit sa kanila ni nanay. Hi, nito at yumuko. I have something for you. Hindi niya ito tiningnan. Hindi niya alam kung bakit. Uminit yung ulo niya kapag nakikita niya ang lalaki. Umabalik sa alaala niya ang pagiging sarcastic nito sa kanya. Tiningnan niya ito na walang halong emosyon. Gusto sana niyang bigyan ng nakamamatay na tingin, pero naalala niyang nasa harapan din pala niya si nanay nila. Hindi nito alam ang ginawa ni Raph sa kanya. Baka magtaka ito at magtanong na naman. Inilahad ni Raph ang kamay at nasa palad nito ang isang cupcake. Tiningnan niya iyon at agad na binalik ang tingin kay Raph. Ano na naman yan? Tanong niya. Thank you, gift. Sagot nito na parang tanong sa kanyang pandinig. Parang hindi ito sigurado sa ginagawa nito. At para saan naman? I want to say thank you sa pag-aalaga mo sa mga estudyante ko habang wala ako. Lalo na noong may activity tayo sa City Hall. Sorry kasi, hindi na niya pinatapos ang speech nito. Kinuha niya na ang cupcake at kinain. Wala siyang panahon upang makinig sa mga sasabihin nito. Mainit ang ulo niya. Sobrang init na parang puputok na. Dumagdag pa talaga sa init na nararamdaman niya ang nakita niya kahapon. Parang nawala ng silbi ang ilang taon na pagdadrama niya na makitang muli ang 2 taon na naging rason ng kanyang pagkadapa. Nang maalala na naman ang lahat, ay basta na lamang tumulo ang kanyang duha habang umunguya sa cupcake na bigay ni Raph sa kanya. Hinarap niya ang binata at pinakita ang cupcake na may kagat na. Ang sarap, aniya at pinahid ang luha. Salamat. Bigla na lamang siyang niyakap ni Raph at bumulong sa kanya. Welcome. Nagliligpit pa lamang siya ng gamit niya na makita niya nagmamadaling lumabas si Raph. Hindi ito nagdala ng mga gamit na palagi nitong bitbit tuwing umuwi ng bahay. Ilang minuto pa lang ang nagdaan nang pinauwi nito ang mga bata. Wala sa sarili siyang kinuha ang wallet at cellphone at patagong sinundan ng binata. Kasamang mataas niyang heels ay sinundan niya ang binatang mukhang may binabalak na naman. Biglang nawala ang init ng ulo niya pagkatapos siyang yakapin ni Raph. Hindi niya lubusang maunawaan kung bakit kusang dumadaloy ang mga luha niya. Akala niya talaga nakalimot na siya at kaya na muling tumayo ng hindi nasasaktan kapag muling naalala ang nangyari sa kanya noon. Pero kung sa bagay, tama nga naman, akala lang niya ang lahat. Patuloy lang siya pagsunod kay Raph. Pumara din siya ng sasakyan na sumakay si Raph. Mukhang may hinala na siya kung saan ito pupunta. Sana mali ang akala niya. Ngunit mukhang may balak talaga ang tadhana na paglaruan siya. Ngayon lang naging totoo ang akala niya. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng bar kung saan ito nagpunta kagabi, ay nakagat na lamang niya ang iba pang labi. Pumasok din siya sa bar gaya ng ginawa ni Raph. Sana hindi niya makita ang lalaking nagpatay sa puso niya dahil baka hindi siya makapagkontrol at anong magawa niya. Gusto lang naman niya makalimot. Mahirap ba talagang gawin yon? Gusto lang naman niya ipagpatuloy ang buhay niya. Hindi ba talaga mangyayari yon? Bakit patuloy pa rin siyang minumulto ng nakaraan niya? Friend, boyfriend, ex-boyfriend, asawa, kabet, katrabaho. Hinubad na naman ang pinsan niya ang suot nitong salamin. Sino na naman ang sinusundan mo? Kusang kumawala ang tawa niya at tinapik ang balikat ng pinsan niya. Crash. Humakbang siya papasok sa bar, ngunit bigla siyang hinila ng pinsan niya. Ano ba? Hindi mo ba nahulaan? Papasukin mo ako. Totoo, may crush ka? Gulat nitong tanong na para bang may World War III na magaganap kinabukasan. Oo, sagot niya at hinawakan ang tenga nito upang maabot ng kanyang bibig. Gulat ka, no? Dagling nawala ang ngiti niya na sumalubong sa kanya nagsasayaw ang ilaw at pumasok sa kanyang utak ang imahe ni Ken at ng best friend niyang si Melay. Ang masayang ngiti ng best friend niya na tila larawan ng kanyang pagkadapa. Pero bakit nasasaktan siya? Umiiling siya at nagpa siyang pumasok sa bar. Umupo siya agad na makahanap siya ng pwesto.
Nawala sa utak niya kung bakit siya pumunta roon. Nag-order siya ng drinks at inisang lagok lahat. Ilang beses niyang tinanong ang sarili kung bakit siya nasasaktan. Dahil ba mahal niya talaga si Ken? Inabot niya ang isang baso at ininom iyon. Hindi. Hindi niya namahal si Ken. Wala na siyang nararamdaman para sa gagong lalaking yon. Hindi niya dapat mahalin ang lalaking isang laruan lang ang tingin sa kanya. Hindi siya dapat magmahal na ganoong klase ng tao. Pero bakit nga ba siya nasasaktan? Mapait siyang umiti at muli na namang uminom. Gago pala eh. Hindi ko alam kung bakit masakit ang dibdib ko. Bakit nga ba? Dahil ba sa best friend niya? Sa best friend niyang pinagkatiwalaan niya ng lahat? Best friend niyang tinuring niyang kapatid pero nagawa siyang lokohin? Best friend niya nagawang lumandi sa taong pag-aari niya na? Inubos niya lahat ng alak na nasa mesa niya at sinapo ang ulo. Ilang beses siyang nagmura. Ilang beses niyang pinatay si Melay sa utak niya. Bakit ganon? Napaungol siya. Pwisit. Matagal na yun, Ella. Move on. Pasuray-suray siyang naglakad na makita niya si Raph na umiinom pa rin. Nilapitan niya ito at kinuhang hawak nitong baso. Akala niya umuwi na lalaking to dahil kahit anong gawin niyang paghahanap kanina ay hindi niya to nakita. Nasa isang sulok lang pala. Pero mabuti at hindi to katabi ang babae nito na mukhang sardinas. Ipagsisiksikan ba naman ang sarili dahil hindi kagustuhan ni Raph? Ininom niya ang alak na nasa baso ni Raph at umupo sa tabi nito. Kahit nais ng mga mata niyang pumikit ay nagawa pa rin niyang ngitian si Raph. Bakit ang gwapo mo ngayon? Tanong niya at hinawakan ang buhok nito. Bakit daliri mo ang ginagamit mo kapag sinusuklay mo yung buhok mo? Wala ka bang suklay sa inyo? Gusto niyang tawanan ng sarili pero gusto niyang ipumukha sa lalaking to kung gaano ito kagago. Lahat na lalaki ay gago at manluloko. Lahat na lalaki ay panay pangako lang pero hindi naman kayang tuparin. Gago silang lahat. Inubos niya ang alak at padabog na nilagay ang baso sa mesa. Hindi nagsalita si Raph at pinagmamasdan lamang siya. Alam mo, aniya, nasasaktan ako. Inilapit niya ang katawan sa lalaki at isinandig ang ulo sa balikat nito. Alam mo kung bakit? Kasi nakita ko ang manluloko kong boyfriend. Mga gago talaga sila. Inabot na naman niya ang baso pero napakamo siya sa ulo na makitang wala na iyong laman. Tiningnan niya ng masama si Raph at hinampas ito sa balikat. Bakit mo inubos? Asip niya. Loko-loko ka pala eh. Agad nitong binawi ang baso at inilapag iyon sa gilid nito. You're drunk, Miss Ella. Umiling siya. Hindi ako laseng. Inilapit niya ang bibig sa tenga nito. Sleep with me tonight, Mr. Raph. Tumabi sa kanya si Melay na halos hindi maipintang mukha. Padabog pa itong nagpalapag ng bag kasama ang physical education uniform nito. Pinagmasan niya itong pagalit na binuksan ang hawak nitong junk food. Ayos ka lang? Tanong niya at pinasok ang cellphone sa bulsa ng uniform. Bad mood? Huminga ito ng malalim at tiningnan siya. Sobra. Akalaan mo ba? Iba pala ang crush ng crush ko. Ano na naman ngayon kung ibang crush niya? Huwag mo kong kausapin kung hindi mo naiintindihan yung sitwasyon ko. Hinawakan nito ang dibdib at binitawan yung junk food. Masakit sa dibdib, Ella. I can accept the fact na wala kang dibdib. Natigil ito sa pagdadrama at tiningnan siya ng masama. Natawa na lamang siya sa pinagsasasabi nito na para bang katapusanan ng mundo. Totoo naman na wala itong pakialam kung iba ang gusto ng crush nito. Hindi nito hawak ang puso ng lalaking yon. At totoo rin naman na wala talaga itong dibdib. Kahit anong gawin niyang pagtitig wala talaga siyang makita. Hinawakan na niya iyon noon pero wala siyang nahawakan. Sasagot pa sana ito nang may biglang lumapit sa kanila. Namumukhaan niya ang mga taong to, kaklase nila ni Melay sa minor subjects. Huminto ito sa harapan nila at pinalibutan sila. Halos lahat sila ng kaklase nila ay nandoon. Natigilan si Melay at humawak sa kanya. May nagawa ka bang kasalanan? Mahina nitong tanong sa kanya. Hi, anang isang lalaki na nasa harapan. Lumapit ito sa kanila at may dalang isang tangkay ng rosas. Si Melay ang sumagot. Confident pa itong hinarap ang lalaki. Mukhang may alam na siya sa nangyayari. May balak yatang manligaw ang lalaking to sa kaibigan niya. Kitang-kita niya ang pabebeng ngiti nito at bumitaw sa pagkakahawak sa kanya. Is that for me? Maarte na tanong ni Melay pero umiling ang lalaki. Assuming ka talaga, girl. Nagkaroon ng tawanan. Hindi niya alam kung sino nagsalita kaya hinawakan niya ang kamay ng kaibigan.
Kung hindi para sa akin yan, edi para kanino? Minsan bilib talaga siya sa fighting spirit ng kaibigan niya. Kung siya ang sinabihan ng assuming baka napatay na siya sa hiya. Baka nga tumakbo na lang siya palayo o hilingin sa lupa, lalamunin na lang siya at sabihin sa mama niya na gusto niyang lumipat ng school. Pero iba si Melay. Ibang ugali ng kaibigan niya. Parang hindi nito iniindang mga masasakit na salita. Parang hindi ito nasasaktan. Kaya siguro hinayaan ng Diyos na maging magkaibigan sila. Iba-iba kasi ang ugali nilang dalawa. Para kay Ella. Siya naman ang nabigla. Hindi niya inaasahan na para sa kanya ang dala nitong bulaklak. Dahan-dahan na bumitaw sa kanya si Melay at humakbang paatras. Hindi siya nakagalaw lalo na nang lumapit sa kanya ang lalaki. Para sa kanya ang bulaklak, ni hindi nga niya alam kung anong pangalan nito. Bakit naman siya bibigyan ng bulaklak ng lalaki? Hindi naman niya birthday at mas lalong hindi naman Valentine's Day. Ni Melay na hindi niya pinansin. Di congrats. Nagkaroon ng tuksuhan at narinig niyang binanggit ng isang kaklase ang pangalan ng lalaki. Bilib talaga ako sa iyo, Ken. Ken, bulong niya sa sarili. Siya ba si Ken? Familiar sa kanya ang pangalan na yon, pero hindi lang niya alam kung bakit. Baka siguro classmate niya ito at familiar para sa kanya. Can I court you? Hinalikan ni Raf ang leeg ni Elle at marahan na sinipsip iyon. Hindi niya inakala magkakatabi niya ito sa pagtulog ngayon. Parang panaginip ang lahat. Mas lalong hindi niya inakalang ito pa mismo ang mag-aaya sa kanya. Pero nang madala niya ito sa isang bahay at pumasok sila sa kwarto, ay basta lang ito naghubad. Sino ba naman siya upang tanggihan ng grasya? Bumukha ka na ito at ang gagawin na lang niya ay tikman ang putahe. Lalaki lang siya. Sino siya upang tumanggi? Mabuti na lang talaga ay wala ang nanay niya. Baka bigla itong magwala kapag nalamang nag-uwi siya ng babae sa bahay nila. Baka maputol pa ang ligaya niya. Muli niyan sinipsip ang leeg ni Ella. Ang bango talaga ng dalaga. Para natuloy siyang isang vampira na gustong kagatin ang leeg nito. Pero kung aalamin talaga ang gusto niya, mas gusto niyang tikman ulit ang nasa gitna ng mga hita nito. Natikman na niya iyon kagabi pero gusto pa niyang umulit. Inalis niya yung kumot na nakatakip sa hubad ng katawan ni Ella. Pinaglandas niya ang kamay sa katawan nito. Mula sa malulusog nitong dibdib patungo sa puso nito pababa. Shit, puson ko yata ang sumasakit. Bulong niya sa sarili. Tulog pa rin ang dalaga kahit nilalaro-laro niya maliliit nitong buhok. Sa gitna ng hita nito, umayo siya ng upo sa kama at pinagmasdan iyon. Ito na yata ang pinakamaganda na nakita niya. Pumintig din ang sundalo niya bunga sa magandang tanawin. Napailing siya at kinuha ang kumot upang ibalik iyon sa katawan ng dalaga. Mali itong ginagawa niya. Hinilot niya ang sentido habang nakapikit. Sobrang sakit niyo na parang mabibiyak na. Hindi muna siya nagdilat. Pakiramdam niya kasi ay mas lalo lamang sasakit yung ulo niya. Kinapa niyang ibabaw ng unan niya upang kunin ang kanyang cellphone. Tiningnan muna niya saglit ang oras. Baka sakaling maaari pa siyang matulog. Pero nakailang ka pa na siya. Hindi niya nahahanap ang cellphone niya. Bigla siya natigilan at inalala kung saan niya nilagay ang kaniyang cellphone. Pero mas lalo lamang sumakit ang kanyang ulo. Buiset, nasaan na ba yun? Wala siyang ibang nagawa kundi pinilit na magdilat. Ano ba kasing ginagawa niya kagabi at bakit parang tinamaan siya ng 2x2? Tila nawala ang dila niya. Wala siyang nahagilap na salita nang makitang hindi niya kwarto ito. Malinis iyon at walang mga damit na pakalat-kalat sa gilid. Hindi niya kwarto to. Babangon na sana siya na makitang iba rin ang kumot na nakatakip sa kanya. Ang ganda ng kulay niyon na sadyang favorite color pa niya. Blue. Nasaan ako? Biglang bumukas ang pinto at nilabas ang lalaking sinundan niya kagabi. Si Raf. Mas lalo lamang siya nagulat nang pumasok ito sa kwarto na tanging tuwalya lamang ang nakatakip sa katawan. Wala sa oras na hinawakan niya ang kumot at nawala sa utak niya na hindi niya iyon pagmamayari. Pumasok siya sa kumot at mas nayanig ang utak niya nang masaksihan na wala pa siyang suot na damit. Napasigaw siya at umalis sa pagkakatalokbong. Muli na naman siyang sumigaw. Ano nangyari? Sigaw na tanong niya kay Raf na parang hindi man lamang nagulat. Ano ginawa mo sa akin? Naghintay siya ng sagot sa binata pero wala man lamang siya nakuha. May ideya na siya pero ayaw tanggapin ng sistema niya. Ayaw niyang isipin na may nangyari sa kanila ng lalaking to. Sa lalaking to pa talaga, parang walang balak magtino at hindi nakaka-move on. Napailing siya at sinapo ang mukha.
Diyos ko, anong ginawa niya? Bakit kasama niya ang lalaking to? Bakit nakahubad siya? Answer me. Halos lumuwa ang mata at ugat niya sa leeg. Bakit nandito ako? Bakit wala akong suot? Anong ginawa mo? Isinara nito ang pinto at naglakad papasok na parang walang narinig. Parang hindi siya nito nakita. Diretso lang ito sa pagpasok at binuksan ang cabinet nito. My God, sigaw na naman niya. Mabibingi ako sa'yo. Anito at nagpatuloy sa paghahanap ng damit. Magbihis ka na. May pasok pa tayo. Grabe ka rin makatulog. Malapit na ang 8 a.m. pero nakanganga ka pa rin. Naningkit ang mga mata niya. Grabe ang galing. Halos mabaliw na siya rito kakatanong pero parang wala lang itong pakialam. Ayos ka rin no? Pagkatapos mo kong pagsamantalahan. Hinarap siya ng lalaki. Lasing ka. Lasing din ako. What do you expect? Nasapo niya ang noo. Diyos ko, Raf. Magbihis ka. Inilabag nito ang kinuhang damit. Yan munang gamitin mo. Nilabhan ko pa kasi yung damit mo. Sinukahan mo lang naman eh. Hindi niya napigilan na paikutin ng mga mata. Paano ito naging kalmado samantalang kinuha nito ang pinakaiingatan niya ng ilang taon. Hindi nga siya pumayag na galawin ni Ken noon, pero naibigay lang niya basta-basta sa lalaking to. Sinabunutan niya ang sarili. Hindi niya kayang tanggapin na nangyari. Hindi nga rin niya alam kung bakit siya humantong sa ganito. Hindi naman siya marupok na kapag nakakita ng abs ay basta na lamang bubukaka. Hindi siya ganon, maliban na lang kung lasing siya. Lasing, pag-uulit niya. Hindi kaya lasing siya kagabi. Lasing ka, lasing din ako. Then what do you expect? Iyan muna ang gamitin mo. Nilabhan ko pa kasi yung damit mo. Na makita niyang hinawakan ni Raf ang doorknob ng kwarto, ay agad niyang tinawag ito. Nilingon din naman siya ng lalaki na wala pa ring emosyon ng mukha. Ang galing talaga nitong magtago ng emosyon. Nakainom ba ako kagabi? Mahina niyang tanong. Sa tingin mo, napataas ang sulok ng labi niya. Ang galing talagang sumagot ng lalaking to. Hindi siya magtataka kung sasabihin nitong first honor ito dati. Lasing ka, hindi basta nakainom lang. Muli niya itong hinarap. Pinangyari ba sa atin? Hindi siya nito sinagot. Hinawakan na nito ang doorknob at binuksan ang pinto. Magbihis ka na. Hihintayin kita sa kusina. Kumain muna tayo at baka malit pa tayo sa klase. Anito at iniwan siya sa kwarto. Padabog siyang humiga sa kama. Agad naman siyang niyakap ng malambot na kutsyon. Pero kahit anong isipin niya, mukhang kasalanan na naman niya ang lahat. Mas lalo lamang sumakit ang ulo niya. Pinakiramdaman niya ang sarili. Mukhang wala namang nagbago. Hindi naman masakit ang ibabang parte niya, katulad sa mga nababasa niya. Maliban lang talaga na masakit yung ulo niya. Wala na siyang nararamdaman pang kakaiba sa kanya. Marami lang siguro siyang nainom. Pero bakit nakahubad ako? Humarap siya sa salamin. Kung iisipin, hindi niya na kailangan pa ang short kung suot na niya ang malaking t-shirt ni Raf. Sobrang laki nga ng shoulder nito na umabot hanggang sa kanyang siko. Lumabas na siya ng kwarto at hinanap kung nasaan ang kusina. Hindi siya nahirapan na hanapin iyon dahil hindi naman kalakihan ang bahay ng binata. Kumain ka muna. Sabay na tayong pumunta sa bahay niyo. Anito at pinaupo siya. Nasaan kaya ang parents niya? Sa bahay? Gulat niyang tanong. Gusto kong pumasok sa trabaho na ganyan ng ayos. Okay lang naman sa akin. Wala sa sariling niyakap niya ang sarili. Loko-loko talaga ang lalaking to. Hindi niya tuloy maintindihan kung bakit binigay niya ang sarili rito. Bilisan mong kumain. Nilapag nito sa mesa ang agahan niya. Pritong itlog lang iyon, hotdog at tinapay. Baka malate tayo. Sa lagay na yan, takot ka palang malate. Hindi halata. Susubo na sana siya ng hotdog nang tumabi ito sa kanya at pilit pinaharap siya. Hinawakan nito ang kanyang baba at tiningnan siya nito sa mata. Let's make a deal.